Kaninong sipon to? Di ba nung bata ka yung kulangot mo naman dinalagay mo sa ano? Bakit ako? Bakit ako? Merong nice question dito. Ang sabi niya, napapansin ko, bihira ang mga babaeng lumalabas sa India. So, based sa mga napansin ko din, bigyan ko kayo ng dalawang scenario. Isa dun sa village, dun sa isang bahay nila Bazit, tapos dito sa city. Dito sa city, nakakalabas naman. Madami naman ako nakitang mga babaeng na lumalabas. Tapos, dun sa village naman, ang napansin ko kapag dun sa market, puro mga lalaki, puro mga tatay yung namamalengke. Siguro kasi nasa kanila yung pera, parang ganun. And pag dun sa village kasi parang nakakailang pag ikaw lang mag-isa yung naglalakad na babae. Para sa akin na tanungin natin si Bazil. Pero dito sa bahay, same din, si daddy yung bumibili yung mga kailangan dito sa bahay. Si mami sa bahay lang, mas prefer niya sa bahay. Mas gusto din ni mami sa bahay din kasi. Pero si mami, lumalabas din siya. Especially pag may bisita, kapag ka may kamag-anak na gusto mag-shopping, yan, lumalabas sila. And ang gustong-gustong binibili ng biyanan ko ay mga tela. Pero yung bilas ko, yan sila jahapan. Kahit saan pumupunta sila. Lalo nung hindi pa sila busy, mahilig sila mag-outing sama si Gorman. Nagka-camping din sila dati. Madami akong pictures na nakita sa kanila. Bani, may question dito. Kuha ka ng upuan. O bihira ang mga babae na lumalabas sa India. Kasi guys, ang pera ay nasa lalaki. Bahira lang yung controlling na babae dito. Ano? Puro lalaki ang controlling na pera. Joke lang. Answer mo maayos. Gilid mo konti. Answer mo ng reality is, yung dati yung parents time namin, lahat na control sa lalaki. Siya na dala sa kanya anywhere kasi babae hindi aral na paano mag-drive. Parang pasyal-pasyal, hindi sila sanay kasi dati set up mas babae na sa bahay, lalaki lang ginagawa na everything para sa bahay. Buhay pala. Earning money, doing work outside, anything that was done by men's, women's pangluto or yung housework yun lang. Recently, as generations are changing and everything is changing, now girls are doing jobs, business and anything. Ngayon, madami na labas din yung babae. Pero ngayon, pagkita nyo sa market, madami talaga babae. Madami. Pag dito sa city, sabi ko nga, pag dito sa city, madami. Sobrang dami. Doon sa village lang, yung napansin ko, sa market, puro lalaki yung namamalengke. This is just the ratio lang kulang dito. I think, 700 yung babae sa 1,000 lalaki, ganon. Kaya nagkasal-kasal kami sa Pilipinas, America, Canada. Mas madami din yung lalaki sa India daw. Yung how about yung mga puro lalaki yung nagtitinda sa market? Meron din babae ganyan? Meron din naman, pero mas madami yung lalaki din. No? Kasi still, other girls, they, actually ganon yun. Yung generation, they are believing in job kasi business. So, nasa corporate offices sila. Madami akong nakitang mga babae nasa mall. Yes, yun na. Sa job lang yung ano nila, yung hindi sila masyado sa business. Kaya tinda lang yung lalaki. So, ano yung pinakasagot? Buti na hindi labas yung madaming babae. Masakit sa ulo pag babae yung labas. Kita nyo sa Pilipinas. Nahigay sa market. Nagbibigay din ba sila ng pera sa mga asawa nila? Pag kailangan. Pag kailangan lang? Hindi, ganyan babae na hawak sarili pera din yung may business or job. Pero pag hindi business or job... Paano pag walang work? Ganyan? Yun, parang pag gusto niya. Example si mami, pag sabi niya need ko pera bigay ni daddy, ganon. Siguro kung tinatanong niyo kung ano naman yung setup sa akin. Sa kanya na yung card na lahat eh. Siya na yung bahala. Kasi sa akin very wise siya na spending. Pero napansin ko dito, mas magaan yun sa babae. Yung lalaki na yung nagbabudget, walang sakit ng ulo yung babae. Yun na, pero mas magaling yung lalaki sa budget. Pero kailangan may pera talaga ang babae para hindi sumakit ang ulo ng babae. Kung ang question mo naman ay kung may pera ba ako dito sa India, pag lumalabas, meron ako laging pocket money in case na mawala ako. Yun lang. Meron din akong card, yung card ko sa Pilipinas. Minsan gumagana siya sa mga ibang shop or dun sa mall. Pero minsan hindi. Kay Bazit talaga. Nag-aasa ko kay Bazit. Madami din palang nagtatanong dito kung nag-aaway ba kayo. Parang hindi kayo nag-aaway. What kind of away? Yung malalang away? Hindi naman. Hindi na, wala na. Tapos na kami sa ganun. Tanungin natin si Bazit. Away ba tayo? Gusto niya ba away kami? Punta kayo dito para gusto niyo live. Kita-kita ha? Hindi kami hiya kahit away kami sa in front of parents. Ha? Joke lang. Ano lang, parang mga... mild lang. Bardagulan tawag sa inyo, di ba? Ganun lang, bardagulan. Ganito yon. In starting, hindi mo alam yung ugali, di ba? So, doon time yung clash. After that, alam mo na ugali.
Pag ganun konti, take down ko na yung step ko para hindi maaway. Siya yung hindi tindihan sa akin yung feelings ko. Ako malakas talaga. Hindi malakas kasi talaga mga asar eh. Oo, ano ba yun? Asaran na minsan nagkakapikunan, like kagabi. Pero isa lang tao dito like kagabi, wala kasi yung mga biyanan ko guys. Wala sila. So, tulog kami dun sa kwarto nila mami kasi nandun si Gurman para may kasama siya. May sariling bed din si Gurman doon. Tapos, pero gusto niya something. gustong something. Kaya nga tawagan mo sa akin eh, Bani punta ka sa kwarto. Feeling na ito, tapos tapos, ang ingay-ingay namin, akala ni Gurman nag-aaway kami. Ang ginagawa niya, pag nag-ingay kami, Hindi na sabi niya totoo. Parang gusto niya something. Bani, tara sa kwarto. Bani, tara sa kwarto. Feeling talaga nito. Sabihin mo na. Ang gabi-gabi, 1 AM na punta sa akin. Bani, let's go to kwarto. Ang feeling nito, sabihin mo na kasi. Sabi ko, sleepy ako, Sarah. Wag mo na ganyan ako. Doon siya, inis siya doon. Bakit kasi 1 AM? Isa. Sabihin mo dito, tigilan mo ko ha. Ganyan siya. Doon lang kami away kasi gusto ko mga medyo ilaw-ilaw. Gusto niya mga gabi-gabi ng mga 1 AM, 2 AM. Parang Powell na. Powell ka ba? Kay Gurman sinasabi ko. Anong pinagsasabi mo? Ikaw, diba? Ba't matawag? Yung mga ganun sa pag kala niya nag-aaway tayo. Ano? Hanap ng bulok style din. Siguro man na mo na-disturbo kaya tulog tayo sa ibang kwarto. Kung ano-ano. Ayusin mo, vlog yan. Alam ko na. Yung feelings mo. Kilala kita. Let's do it. Ow. Sabi ko na. Ano pinagsasabi? Bobo. So, yun na nga, nag-aaway ba tayo? Hindi mo pa sinagot? Hindi na kami away kasi sleepy ako noong time. Isa. So, tindihan niya na ako ng sleepy ako. Away lang pag hindi ako sleepy at sabi ko hindi ako sa mood. Isa. Ano? Away kami sa minsan. Hindi minsan once a day or twice a day. Pero hindi siya ganyan away na away mismo. Mga konti ganun. Sige, bahala mo na. Ganun lang. Tapos, pag kailangan ulit, Bani! Come here! Ito nangyari na ito, ganyan. Anong gagawin ko? Hindi ko na alam. Yan lang yung alam mo sabihin. Pag may kasalanan ka, bakit ganyan? Pag ganun ka, ibig sabihin ako yung mali. Hindi mo na alam kasi that's your natural action. Wala kaming matinding away, guys. Wala naman. Kayo ba, guys? Ano bang pinag-aawayan nyo ng asawa nyo at dinadamay nyo kami? Kasi pag feel ko na pressure, agad ko nang gawa yung ano ba yung mostly na pinag-aawayan ng mag-asawa? Actually, most of them, they say money doesn't matter if you love each other. Pero para sa akin, money does matter a lot. Saan siya hindi effect relationship? Where we don't have expectations. Our elder age. Example, si mommy, daddy. Elder age sila. Wala sila masyado na expectations na pasyal kami sa hills, punta kami sa abroad, bili kami na malaki kotse. In that stage, money does not matter. Money does matter when you have expectations. If you can kill expectations, both hindi isa lang. Example ako, hindi ako expectations na malaki ako, ganun, madami expectations. Pero si Sarah meron. Then that will make a clash in us. Sa kanya expectations mataas, sa akin expectations are not mataas, pero wala kami budget. Money does matter. So grow your expectations according to money if you want a smooth relationship. Para sa akin. Diba? Galing mo. Ang galing talaga. Born galing. So, aside from money, ano pa? Aside from money is responsibility. Makinig tayo kay Love Guru. Second major reason is, bakit ako hindi na siya? This thing should be from both sides, hindi for one side. Example, si Sarah lang lagi adjust, hindi kami adjust. Patay na siya parang sabon, diba? Everyday siya adjust para sa atin. Siya na ganun. Ay, kulang ba yung soap? Sige. Tas manipis, patay na siya. Ganyan din siya patay one day. Pag siya lang yung only adjust. Pag both sides adjust, long-lived relationship. Tama. Galing mo na. Ang galing mo sa video, Born galing talaga ako. Galing mo talaga. Dapat nagbi-video tayo lagi. Hindi sa reality. Sometimes this comes from outside. Example, ito bahay. Punta si nanay sa kapitbahay. Sabi niya, ay,
yung daughter-in-law mo ganyan. Diba? Bakit cut na siya buhok? Bakit ganon? Now, it depends on mommy. She absorbed that negative energy. Yeah. Or she threw that bago magpasok sa bahay. Parang sometimes ganyan yung mga benan natin, di ba? Wala, napapanood ko lang sa mga drama-drama. Sa mga Filipino drama. Misan sa labas, tapos pagdating sa bahay, away-away na. Yun na. If you absorb that negative energy to your house will become a war. Yes. If you throw that energy outside and come by positive attitude. Taray ni Teacher Baljit, merong pa-quiz. Taray. Bata ka nga, hindi ka ginaganyan. Sakit na ulo ko. Kaninong si Punto? Kadiri. Gorma na. Ay, kadiri naman Oraya. yan. Girma. शहर में है पूरी करंट. Ikaw din ba nung bata ka? Ikaw din? Ha? Sabihin mo na. Impossible. Yung kulangot mo, hindi mo ginalagay dyan. Cover mo yun. Hindi mo na sinasagot eh. Di ba nung bata ka yung kulangot mo naman dinalagay mo sa ano? I was very... Double cover ng sapa guys. Kasi may kulangot si Virgin dyan eh. Bakit ako? Bakit ako? Tingin ka na sa camera. Umamin ka na. Bakit ako? Umamin ka na. Masaya ka. Yan na yung masaya niya. Pag hindi ako umamin, galit siya. Yun yung away namin. Taray. Sige nga. May pa-quiz si Virgin. May pa-quiz ka. Ano pa quiz? Bibigay ko sa kanya yung ano. Anong reward niya? Walang reward. This is for her preparation for exam. Ay, may exam siya. What is blood? Blood siya ng carry na oxygen and... Contains just plasma, white blood cells, red blood ikaw mo cells, nang kuha, and test platelet. kung matalino ka. Pogi pala ni Baljit pag nag-aaral. Wala, parang pag nasa library ako, wow, ang sipag naman nito. Wag mong gilaw-gilaw mamaya. Sabi niya, hindi ko tindihan ito. Parang bihira ko nakita si Baljit na nagsusulat. Kaya nga pinasa na din niya sa akin, pati yung pagpipirma dun sa office. Kasi ayaw niyang nagsusulat. Ayaw niya talagang nagsusulat. Sabi niya, bigay mo exam. Oh, nagsusulat na siya.